Magandang araw mga ka-farming. So medyo mainit ngayon ang tiyempo ng panahon. Okay, i-update ko ngayon kayo sa aking naitanim noon sa ating previous video, no? 11 days ago na ang nakalipas. So nakalimutan ko mag-update kahapon kasi gaya ng naipangako natin, mga ka-farming, bibigyan ko kayo ng update after 10 days simula nung naitanim siya. So kung mapapansin ninyo, no? Ito, mayroon na silang buds. Yan. Yan yung after 10 days nang tinanim natin. Kita niyo yan, mayroon na siyang papalabas na mga dahon. So halos lahat sila ay may papalabas na dahon. Yan. Itong isa may dahon-dahon na konti. Magandang umaga mga ka-farming. So konting update lang muna tayo tungkol dito sa ating mulberry experimentation. So, noong unang-unang video natin sa channel natin na ito, 2 months ago, August 3, no? August 3 tayo nagsimula. Papansin nyo dito yung ating mulberry, ganyan na sila katatangkad, no? Malalago na talaga yung ating mulberry. Ito yung 2 months ago. Yan. So 2 months ago, nag-attempt tayo na magtanim ng mga ganitong sticks. Sabay-sabay sa ganyang klase ng pot. Pero ngayon, sa pangalawang pagkakataon, ginawa natin na hiwa-hiwalay na sila. Ito yung pangalawang experimentation natin mga ka-farming. Kung mapapansin ninyo, hiwa-hiwalay na sila dati ng pot bago natin sila itusok sa kanilang mga plastic pots. So ito naman ay tinanim natin noong September 10. So nagbigay na rin ako sa inyo ng karagdagang update tungkol dito sa mga previous videos natin. At ngayon ay October 2. Okay? So isang araw na lang, 2 months na ng mga itong mulberry na to. Ito naman ay 12 days ago. So kung mapapansin nyo, namumukadkad na yung kanyang mga dahon. Ayan. Ito pa. Itong mga to. Yan. Kung mapapansin nyo, halos lahat sila. So kahapon, nagdagdag tayo ng ng maraming items natin. Yan. Kagabi, nagpuyat ako para itanim ito. So ito ay 10. So bali 116 lahat mga ka-farming yung naidagdag natin. So ito ay napakagandang investment kapag may nabuhay dyan na kahit mga 80 piraso lang at mabebenta mo siya sa 75 pesos or 100 to 120 pesos, ay napakagandang investment na yun. Isang pagod lang, meron ka ng extra income. So itong mulberry na stick na to na binebenta natin ay native siya. Sabihin, ang bilis niya talagang dumami, ang bilis niyang. So yan yung ating update dito sa aming harapan ng bakuran. Magandang araw mga ka-farming. So mag-update tayo ngayon dito sa ating mulberry cuttings na tinanim natin noong October 2. So bali ngayon ay October 10. Bali 8 days ago na yung mga cuttings na to. So hindi ko alam sa experiment natin kung bakit parang halos sabay lang sila nung mga tinanim ko na 20 days ago na. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung 20 days ago at bakit ganito na karami yung mga dahon since nung nag-start tayo na magtanim. So kung mapapansin niyo dito sa part na to, yung mga matured na kahoy, meron na sila mismong mga bunga. Yan, kung i-focus natin yung mga sanga nila, makikita nyo yung mga parang merong mga balahibo na yan, yung pinakang bunga nila ng mulberry natin mga ka-farming. Yan, kung mapapansin nyo, yan yun. Ito rin, at malago na rin yung kanilang mga dahon kung mapapansin nyo mga ka-farming since 8 days ago. So kung mapapansin nyo yan, may mga bunga siya. Ayan o, 8 days ago pa lang ito. So mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit ganun, bakit 8 days pa lang ay ganyan na sila kalago. Ayan. Kasi October 2 natin sila tinanim. Ngayon ay October 10 pa lang. So hindi naman tayo nagkakamali sa computation.
8 days ago pa lang simula nung tinanim natin tong mga ipinahabol natin na 100 plus pieces. Tapos on the other hand, dito sa kabila, ito yung mga tinanim natin nung, kung matatandaan nyo, nung in-update ko kayo nung 12 days ago pa lang sila. Ngayon ito na sila, ganito na sila kalalaki. 12 days ago noon, so ngayon 20 days ago. Yan yung pangako ko sa inyo na mag-update tayo. So yun na sila, malalaki na rin sila. Pero kung mapapansin nyo, halos pareho lang nung mga tinanim natin na pahabol. May mga parang bunga na rin sila. Ayan o, kitang-kita nyo naman dyan sa video natin. Ayan. So ito naman yung mga 2 months ago na ito eh. Halos magto 2 months ago na itong mga to. Itong tinanim natin na yan, yung mga malalago na yan. Siguro, sa akin lang, speculation ko lang, yung mga sticks nito, tinanim natin 20 days ago, at yung mga sticks kasi nung tinanim natin, yung mga yon, tinanim natin ng 8 days ago, kinuha ko yan sa mother plant niya ng sabay-sabay. Ito lang yung nauna nating maitanim noon dahil ang available pottings lang natin ay limited lang. Kaya naitanim natin kaagad itong mga ito. Tapos yun, yung mga stick na to, ito ay binabad natin sa tubig para mahintay natin yung availability ng kanilang yung mga black pottings na yan or yung pinagtaniman nila dahil in-order pa natin yan sa Shopee. Pero laking gulat ko nung tinanim natin sila, agad-agad namukadkad sila. Yan. Na parang hindi sabay. I mean, parang hindi nauna yung mga tinanim natin na yan, kundi sabay-sabay pa rin sila na namukadkad simula nung nakatikim sila ng lupa. So siguro yun lang yung speculation ko, pero hindi ko alam, baka meron ding factors kagaya ng lupa na pinagtaniman. Kasi ito tinanim natin sa muddy. Ibig sabihin ng muddy yung maputik na lupa. Samantalang yung 20 days ago na meron siyang halong buhangin. So ito rin yung in-experiment natin na meron sa buhangin. Kung mapapansin nyo, buhay pa rin siya kahit sa buhangin siya nakatanim. So nagpapatunay lang ito mga ka-farming na hindi talaga maselan itong mga mulberry trees natin. Yan, kung gusto ninyo ng mga ganitong puno ng mulberry trees, ibig sabihin maganda yung mga lahi nito or yung breed nito. Yan nyo, wala pang 8 days or wala pang 10 days, meron na kagad siyang bunga. So kung gusto ninyong mag-avail ng mga ganitong mga mulberry trees, kung gusto niyo magparami din, no? Pakaganda eh. Kasi 8 days pa lang yung cuttings niya, pwede nyo na siyang i-market or ibenta. Kung iisipin nyo to, itong karaming ganito in 8 days, i-times mo lang, sabihin mo na lang, yung may mga bunga, benta mo ng 75 to 100 pesos. Meron kang extra 7,500 to 10,000 pesos a month. Hindi siya malabo, mga ka-farming. So, kung gusto nyo rin magsimula ng ganitong negosyo, kasi nagsimula pa lang tayo eh, sinasabayan natin si Project 1M sa ganitong mga negosyo. So ito ang isa sa pinakamaganda ring gawing business in terms sa pagpa-farm. Yan, 8 days pa lang pwede mo na siyang bitawan or ibenta. Pero mas maganda, syempre, kung mas matagal na panahon na nakatanim siya, mas tataas yung value niya. Hindi lang 75 to 100 pesos, pwedeng kapag lumaki na talaga siya, pwede mo siyang ibenta ng 100 to 150 pesos or depende sa value mo, sa pagtatanim mo at sa sarili mo at sa brand mo rin. So, lalagay ko yung mga contact details ko dyan kung gusto nyo mag-avail ng ganito kagandang mga sticks. Bebentahan ko kayo, i-communicate nyo lang ako sa mga details na
ilalagay ko dyan sa comment section or dyan sa description box or dyan sa screen natin. So yan lang yung ating napakaganda ng update natin ngayon. So hindi tayo masyadong nagkaroon ng mga patay na sticks. Kung nung unang experiment natin sa mga videos natin, namatayan tayo ng 25%. For example, 100 sticks, namatay doon 25 sticks. Dito naman, minimal lang yung mga namatay kagaya nito. Pero hindi pa natin sigurado kung patay yan. No? Yung mga yan, natuyo na sila, pero wala pang dahon. So hintayin pa natin kasi 7 days or 8 days pa lang naman. So marami pang maaaring mangyari mga ka-farming. So yun lang muna yung update natin ngayon. Doon sa likod, update ko rin kayo kung kumusta na ba yung mga 20 days natin doon sa mga matured cuttings natin sa likod ng bahay. So ito na yung mga update natin, mga ka-farming, sa experiment natin sa ating mulberry.